An architect who chose to be a furniture maker. Agi Pagkatipunan made a name by making finely crafted wooden functional art from rotten wood. A wall mural at the Bangko Sentral ng Pilipinas and the furniture at the Chapel of Bishop Kamomot in Karkar, Cebu are testament to this man's unique yet artistic taste. Wala itong simula dahil mula pagkabata, nararamdaman ko na itong sining. Hindi ko lang alam kung paano ko uumpisahan, kung paano ko i-execute sa aking kaparaanan. Kaya siguro arkitektura ang aking kinuha na kurso. Yun yung magiging instrumento ko kung paano ko pahuhusbungin yung aking sining. Meron akong isang professor na in-advise niya ako na bakit hindi mo pakawalan yung mga trabaho mo na ginagawa. Kung iipunin mo lang yan, hindi ka mag-grow. Siguro yun yung naging dahilan para pakawalan ko yung aking mga obra dahil lahat ng ginagawa ko kasi, lahat yon ay mayroong attachment sa akin. Pero nung pinag-aralan kong pakawalan, tama siya na nagkaroon ako ng pera na para mabili lahat ng gusto kong materyales. At yung materyales na yon na binili ko, ay nagawa ko lahat ng gusto kong magawa. Ito yung forms follows function para yung isang bagay na materyales kailangan mong pag-aralan. Yun nga yung sinasabi natin na kailangan mong kausapin yung kahoy, kausapin mo yung kung ano ang meron siyang kakayahan para gawin mo siya. Kaya doon sa hulma at sukat niya, yun yung pagbabasihan natin. At depende na rin siguro yon sa lalim at likot ng iyong isip kung ano yung pwede mong gawin doon sa materyales na given. Kasi yun talaga yung yun talaga yung challenge doon sa mga kahoy na materyales ko. Walang restriction dun sa sukat. Kaya kung ano yung pwede mong gawin, minsan magugulat ka na lang talaga na ito yung kinalabasan nung kahoy na to. At minsan hindi mo rin alam kung ano yung kahihinatnan ng paghipo mo dun sa kahoy na yon dahil wala talagang dikta para iyon ay gawin mo para isang ganito. At minsan din siguro, nagagawa mo itong mga bagay na to dahil din siguro dun sa mga tao na kung ano yung gusto nilang ipagawa, nababalansin mo kung ano yung gusto mong gawin at yung gustong gawin ng nagpapagawa sa iyo. Yung mga materyales na sa tingin ng ibang tao ay walang kapakinabangan, ay nabibigyan ko pa ng istorya. Nadudugtungan mo pa ng buhay. Kaya siguro, yun yung contribution ko sa ating kalikasan. Buntis, isa ito sa mga sculpture ko na paborito ko at gusto kong gawin kasi itong buntis na to ay reflection ng ina, reflection ng babae at ito yung para sa akin ito yung sexy. May mga gusto rin akong ginagawa na katulad ng functional sculpture. Ito talaga yung nagpatakbo sa akin sa Sikming, yung mga functional sculpture ko. Katulad ng daang tao. Yung daang tao na tinatawag ay ito yung pintuan. Dati normal lang naman yung pintuan pero para sa akin ang pintuan ay mukha ng bahay. Kaya in-express ko siya, ginawa ko siyang mural na sa paraang magagawa ko siya na artwork.
kilala rin ako sa paggawa ng mga bagay tungkol sa simbahan. Mga advice ko sa mga bagong artist na sisibol, huwag niyong kontrolin yung sarili ninyo. Lakasan ninyo ang loob ninyo. Kailangan niyong ilabas kung ano yung meron kayo. Kung meron kayong ilalabas na obra, maging handa sa kritiko. Maganda o pangit, ang importante, idilabas mo ang iyong obra. Wala silang pakailam. Gawa mo to, walang magsasabi na ito ay mali, walang magsasabi na ito ay tama. Basta inilabas mo ang iyong obra, ikaw yun.